Atin pong i-discuss ngayon ang tungkol sa spleen. Ito po ay hinihingi po sa akin ng ating isang nanonood sa ating YouTube kung pwede daw po i-discuss itong tungkol sa spleen. Ang spleen po o pali sa Tagalog ay isa pong organ na matatagpuan sa kaliwang bahagi po ng ating tiyan, sa ilalim ng ating diaphragm. Ito'y bahagi ng ating lymphatic system na tumutulong ito sa pag-filter ng dugo at panlaban sa infeksyon. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, yan po ang aking YouTube channel. I-click nyo rin po yung bell para updated po kayo sa aking health topics. Ganoon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-click lang po yung follow, like, and share. Ang spleen or pali, isang air filter yan. Kung paano nililinis ng air filter ang hangin sa isang bahay sa pamamagitan ng pag-alis ng dumi at allergen. Ganon din po ginagawa ng ating spleen sa dugo. Inaalis ito ang mga lumang selula ng dugo, mga mikrobyo at iba pang mga basura. Ang spleen bilang isang water filter, katulad ng paglilinis ng water filter sa tubig, tinatanggal ng spleen ang mga impurities sa dugo para manatiling malinis at malusog ang ating katawan. Kung meron kang problema sa spleen, mahalaga na pa-check up talaga sa doktor para sa tamang diagnosis at tamang gamutan. Narito po ilang posible condition na maaaring maka-apekto sa spleen, yung paglaki ng spleen. Splenomegaly. Ito yung paglaki ng spleen. Mari ito'y sanhi na iba't ibang kondisyon tulad ng infeksyon, sakit sa dugo, o sakit sa atay. Ang splenomegaly o paglaki ng pali ay isang kondisyon na nangangailangan po ng masusing pagsusuri upang matukoy ang pinagbumulan nito. Ang karaniwang pagsusuri ginagawa po ng kompletong blood count, CBC. Ang ibig sabihin yan, complete blood count. Ang layunin po ng CBC, sinusuri po yung pulang dugo, yung puting dugo, at platelets sa dugo natin. Bakit mahalaga nito? Pag meron pong abnormalidad sa CBC, magpapahiwatig ito na iba't ibang condition, maaaring maging sanhi ng paglaki ng pali tulad ng anemia, infection, o sakit sa dugo. Magkakaroon ka rin ng liver function test. Ang layunin nito, suriin po yung kalusugan ng atay. Mahalaga to kapag may sakit ka sa atay, magdudulot din ito ng splenomegaly. Kaya mahalagang suriin ang kalusugan ng atay. Kailangan po ng ultrasound, gumamit ng sound wave para makagawa ng image ng organ sa loob ng katawan. Madalas itong ginagamit para sukatin ang laki ng spleen at upang makita anumang abnormalidad. O kaya i-CT scan ka. Ito isang uri ng x-ray at isang computer upang makagawa ng detalyadong image sa loob ng katawan. Maaring magamit upang kumpirmahin po ang diagnosis ng splenomegaly at upang maghanap ng iba pang mga abnormalidad. O kaya ipa-MRI ka. Ginagamit ito'y radio wave naman ito. Ito rin makikita din po yung detailed image ng organ at tissue. Gumamit sila para masuri ang mga malambot na tissue tulad ng spleen. Meron tinatawag na bone marrow aspiration and biopsy. Kumukuha sila ng sample sa bone marrow pang suriin sa ilalim ng microscope. Mahalaga ito para ma-diagnose kung may sakit ka sa dugo. Pag meron kang problema sa dugo, tulad ng leukemia, lalaki talaga yung spleen mo. Ang iba pang pagsusuri yung serological test upang suriin ang pagkakaroon ng antibodies laban sa iba't ibang mga infeksyon. Merong parasitic studies, suriin kung mayroon kang mga parasite sa dugo. Tinitignan po yung genetic testing. Ito yung mga ilang kaso ay kaya nagkakaroon ng genetic testing para matukoy ang underlying reason ng splenomegaly. Ang mga particular na pagsusuri ay nire-recommenda depende sa simptomas ng pasyente.
o kasaysayan ng medical at resulta ng physical na pagsusuri. Paalala po sa ating vitamin C at Super B complex, ang dalawang ito po ay water-soluble vitamins. Ito'y inumin mo 30 minutes bago mag-almusal. Effective sila pag walang laman ng tiyan. Ang vitamin C at ito po ay tumutulong palakasin ang immune system natin panlaban sa infection. Antioxidant siya para malabanan ng free radical. Tumutulong din po ang vitamin C, masipsip ang iron mula sa pagkain at para maiwasan ng anemia. Tumutulong din ang vitamin C sa production ng collagen. Ito ay isang protina mahalaga sa balat at sa ating connective tissue. Ang Super B complex, ito ay production ng energy. Tumutulong ito sa pag-convert ng food para maging lakas, energy. Ang function ng ating utak, ang ating mental health, tumutulong po ang Super B complex. Ang production ng red blood cells sa dugo, mahalaga ito. Dahil yung red blood cells, nagdadala ng oxygen sa yung red blood cells natin, siya nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kaya ngayon, ang sumisipsip ng iron, yung vitamin C. Tapos, ito'y gagamitin para mag-produce ka ng red blood cells. Ang ambag po ng Super B complex at vitamin C sa balat at buhok, yan po ang nagagawa. Kung interesado po kayo sa mga food supplement na yan, i-chat nyo lang ako kung gusto nyo magpa-deliver. Bakit po mahalaga na malaman mo ang sanhi ng paglaki ng spleen mo? Ay syempre mahalaga ito para nakasalalay po dito yung tamang gamutan. Maring nangangailangan ka ng gamot or operasyon at di pa mga intervention. Meron pong pumuputok yung spleen. Ito po matinding pinsala ito. Yung pagputok po ng spleen ay para ba siyang napunit na water balloon. Isipin mo na yung spleen ay isang water balloon na napuno ng dugo. Kapag ang water balloon ay nasuntok o nasira, mabilis na lalabas ang tubig. Katulad po yung pinsan ko, yung kanyang mga kaibigan, nag-inuman, nagaway. Ngayon, inawat niya, nasaksak siya. Pinauwi din siya, akala okay na. Pero yung palang spleen niya ay nabutas. No, nabutas siya. Maraming dugo ang lumabas sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng internal bleeding. Ito ang kanyang kinamatay. Yung po kasing splenic rupture ay para siyang sumabog na bomba. Pag sumabog ang bomba, may isang malakas na puwersa, magkakalat ito pira-piraso sa paligid. Sa katulad na paraan kapag nagputol-putol ang spleen, ang dugo'y mabilis na kumalat sa loob ng tiyan. Kaya pagka pumutok yung spleen, parang siyang isang sirang tubo. Pag nasira yung tubo, tutulo ang tubig. Yan po ang naputol na spleen. Ang splenic rupture ay isang medical emergency. Nangangailangan po ito ng medical attention. Ang mabilis mawala ang dugo, magdudulot ito ng komplikasyon, ang maaring ikamatay ito pag hindi naagapan. Sasakit ang tiyan, lalo na sa kaliwang bahagi. Manghihina, mahihilo, bibilis ang tibok ng puso, bababa ang presyon ng dugo, paghinga niya mabilis, mamamaga ang tiyan, at magsusuka siya. Kaya nga po, tumawag agad ang ambulansya, kailangan po ito agad-agad ay dalhin sa ospital. Hindi po pwedeng hindi dalhin doon. Kasi pag hindi nabigyan ng naampat agad yung pagdurugo, ay talaga pong ikakakamatay ng pasyente. Kasi yung sobrang daloy ng dugo, maubusan ka ng dugo dyan. Kaya nga po ang karaniwang ginagawa na rupture na spleen operasyon, pinahihinto yung pagdurugo, tapos sasalin ng dugo. Para sa ganon ay may balik yung dugong nawala sa kanya. Magdudulot po ng kamatayan yan pag hindi agad naagapan.
Kasi pagka magkakaroon ng shock, organ failure at kamatayan. Kaya nga po yung agarang medical attention ang pinakamahalagang bagay para yung pagputok ng spleen ay maagapan yan. Paalala po sa lecithin. Ang lecithin po isang phospholipid na matatagpuan sa mga selula ng halaman at hayop. Ito po ay malaking tulong ito sa ating utak. Pampabuti ito ng memorya. Ang lecithin ay makakatulong sa papalakas ng memorya at pag-aaral. Maiwasan ang panganib sa Alzheimer disease. Ang lecithin po ay makakatulong para lumakas ang ating understanding. Makakatulong ito sa ating pag-iisip, pangunawa, paglutas ng problem. Nagpo-protect ito sa selula ng utak. Makakatulong po ito para sa ganon ay iwasan natin ang magiging makakalimutin at dementia. Available po ito sa patnubay. Isa pang reason po sa spleen, kaya ito'y lumalaki, parang splenic infarction. Ito yung pagkamatay ng tissue ng spleen dahil sa kakulangan ng supply ng dugo. Ang splenic infarction ay maaring hinantulad sa isang atake sa puso sa spleen. Tulad ng isang atake sa puso kapag ang isang blood clot ay humarang sa daloy ng dugo sa kalamnan ng puso. Ang splenic infarction ay nangyayari kapag ang isang blood clot, iba pang mga pagbabara, ay humarang sa daloy ng dugo sa isang bahagi ng spleen. Narito po ang splenic infarction, para siyang traffic. Isipin mo, sa kalsada, masyadong traffic. Tapos, nakakaranas ka ng yung kakulangan ng buhol-buhol na yung mga sasakyan. Para bang blood clot na humarang yan sa normal na daloy ng dugo. Kaya pag nakaranas po yung ating spleen, nagkulang ng daloy ng dugo, magkukulang ng oxygen at nutrients, magre-resulta ito ng mamamatay yung ilang tissue ng ating spleen. Kaya ang tawag yan splenic infarction, para bang isang baradong tubo. Kapag ang tubo ay nabara, hindi maayos dumadaloy ang tubig doon. Katulad dito, kapag ang isang blood clot ay humarang sa daloyan ng dugo patungo sa spleen, hindi maayos ang daloy ng dugo doon, magdudulot ng pinsala sa spleen. Kaya ang simptomas po ng spleen infarction ay ito po, yung sakit ng kaliwang bahagi ng tiyan, namamaga yung tiyan, pagkapagod, pumapayat, pagdurugo. Kaya ito po yung pagkahilo, pagsusuka. Kung meron kayong ganitong simptoma, nagpapahiwatig na problema to sa spleen. Mahalaga pa check up sa doktor. Maaring mag-order ang doktor ng pagsusuri tulad ng blood test, ultrasound, CT scan, MRI, para matukoy ang sanhi ng iyong simptomas. Ang paggamot sa mga problema ng spleen depende sa underlying condition. Kaya nga po, kailangan ng gamot, operasyon, o iba pang intervention. Tandaan mo, ang akin pong sinasabi, ito'y pangkalahatang informasyon, pero kung meron kayong mga problema sa spleen mo, maganda pa check up pa sa doktor mo. Paalala po sa ating crystal oil, ito po isang essential oil. Binubuo ito ng mga concentrated plant extract. Meron po itong benepisyo sa kalusugan, pampaginhawa ng sakit at pamamaga. Ang crystal oil ay nakakatulong sa pampaginhawa ng sakit at pamamaga dulot ng arthritis, pananakit ng kalamnan at sakit ng ulo. Nagpapabuti ito sa tulog. Ito ilang uri ang crystal oil po ay nakaka-relax yung aroma nito. Nakakatulong para mapabuti ang kalidad ng ating tulog. Pandecongestant. Yan. Ang crystal ay nakakatulong pandecongest. Sa ilong, nakakalisang bara, makakahinga ka. Pagginhawa sa pananakit ng tiyan, at may pangkalmanting effect sa ating digestive system, nakakaginhawa sa pag-alis ng gas, bloating at pananakit ng tiyan. Pangkontrol ito ng pagsusuka. Kung kayo po ay gumagamit ng crystal oil, hindi ka kakagatin ng lamok. May tataboy mo yan. At kung nangati ka dahil sa kagat, pahiram ng crystal oil, mawawala yan.
Kaya mahalaga po na itry nyo po itong ating crystal oil at available po yan sa ating patnubay. Pwede natin pa-deliver yan sa ating mga rider. Available po yan sa ano po. Ngayon po yung activated charcoal naman natin ay ito po yung matagal na itong ginagamit sa medisina. Maraming benepisyo ito. Meron siya antibacterial properties, pumapatay ng mga bakterya sa digestive system, pagbawas ng pamamaga, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating bituka. Gamot ito sa mga pagkalason. Ito po yung maganda sa overdose sa gamot, pang-control sa diarrhea, at saka ito rin po ay pang-control po sa bad breath, no? Kapag bloated ka, sumisip-sip ng gas at toxin sa bituka, ang activated charcoal. Babango yung hininga mo, sumisip-sip ito ng bacteria at toxin sa bibig para mawala ang bad breath mo. Ipaalam nyo po sa akin ang pangalan at address sa cellphone number nyo kung gusto yung magpa-deliver itong mga ting health products. Ang mga riders na pupunta sa inyo para i-deliver, cash on delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, Philippians 4:19. At ang aking Diyos ay pupunuin ang lahat ng aking pangangailangan ayon sa kayamanan sa kalwalatian ni Jesus Christ. Ang text na ito ay nagpapakita ng malaking tiwala ni Apostol Pablo sa Diyos, nagbibigay lahat ng kanyang pangailangan. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, nagtitiwala po siya, kaya ito'y sinishare niya sa atin, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya kailangan magtiwala ta sa Diyos. Pag malaki ang tiwala natin sa Diyos, magbibigay siya ng lahat ng ating pangailangan. Ang Diyos natin ay walang katapusang kayamanan, handang ibahagi ito sa ating lahat. Kaya po ang Diyos lamang ang magbibigay ng pangunahing pangangailangan, kaya kailangan sa Kanya lang tayo aasa. Magandang gabi po, nawa po pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.